Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Alas 5 pa lang ng hapon ay nagkukumpulan na ang magkakaibigang Ian, Nardo, Vic, Tanya, Fatima at Pingpong sa ilalim ng puno ng duwat na nasa gilid ng plaza. Kapag ganung oras talaga, lalo na kapag weekend, ay nakatambay na sila roon para magkulitan, mag-food trip o kung minsan ay magkwentuhan ng katatakutan, katulad noong araw na yon. Sa kanilang grupo ay ang 15 taong gulang na si Ian ang pinakatinitingnan bilang leader dahil kahit medyo makulit kung minsan, mabait naman siya at maaasahan. Si Nardo ang tinaguri ang pinakabuli sa lahat dahil sa mapang-asar siya. Si Vic naman ay inaasar na damulag dahil sa bukod sa mataba ay parang si damulag talaga to magsalita. Si Tanya naman ang pinakamaganda at mahinhin sa grupo, habang si Fatima ang pinakamatatakutin dahil sa ito ang pinakabata. Si Pimpong na siyang laging huli sa kanila ay tampulan ng pangaasar dahil sa pagkalampan nito at pagiging malambot. Kung minsan nga ay inaasar tong bakla ng mga ibang kakilala kabilang na si Nardo na kaklase niya. O siya, sige. Ako muna magkukwento. Itong nakaraang buwan lang daw nangyari to sabi ng tatay ko. Pero kagabi niya lang naalalang sabihin sa amin ni nanay. Sumeryoso ang mukha ng lahat, kaya nagpatuloy si Ian sa pagsasalaysay. Sabi ng tatay ko, nung nakaraan daw na naiwan sila sa construction site, 2 lang daw sila ng kumpare niya. Nakakita raw sila ng bata na tumatakbo-takbo sa ginagawa nilang building. Nung una akala nila bata talaga na naliligaw lang. Hindi pa raw nila naiisip na multo-multo yun. Kaya inabol nila. Tapos, ito nang nangyari. Pagkakita nilang tumagos yung bata sa pader, ayun, nagtakbuhan daw talaga sila. Nasa 2nd floor sila ng building. Natalon daw nila yun. Buti na nga lang sa buhanginan sila bumagsak. Kaya hindi na sila nagstay doon sa construction site pagkatapos nun. Nakakatakot naman kasi yun Kahit sino naman siguro, hindi na mag-i-stay doon. Tapos, yung katrabaho raw ni tatay, hindi na nga raw pumasok. Parang 1 linggo kasing nagkasakit pagkatapos ng engkwentro nilang yun Napasiksik tuloy si Fatima kay Tanya dahil sa takot. At ang mapansin niyo ni Ian, Nardo at Vic ay napangiti sila. Si Pimpong naman ay seryoso lang na nakikinig. Ako naman ang magkukwento. Kahapon lang to nangyari Kilala niyo ba si Manang Sapil? Pag uwi kasi galing sa paaralan, nagpasama ang nanay na magatid ng mga gulay doon. Nag-order daw kasi si Manang Sapil ng mga gabi, kangkong, tsaka alugbati. Natatakot kasi ang nanay na magatid na siya lang mag-isa kaya nagpasama sa akin. Bakit naman natatakot si Aling Piyang? Oo nga, sino ba yung Manang Sapil na yon? Pero parang narinig ko na yung pangalan na yun Hindi ko lang maalala. Si Manang Sapil, yung matandang medyo kuba tapos mahaba ang buhok na namumuti. Abot sa likod ng puwitan. Palagi pa yung nakaitim at nakakatakot tumingin pati pag nagsasalita. As in, boses witch talaga siya. Nakita na namin yun ni Pingpong, pati ng iba naming classmate kasi nanguha kami ng kay Mito sa kanila nung nakaraan Malapit lang yun sa school. Doon siya nakatira sa likod, sa bandang ilog. Mukhang nakakatakot sa pagdidescribe mo pa lang. Parang mangkukulam ang datingan Yung mga napapanood natin sa mga palabas. Oo, ganun nga. Di ba, Pingpong? Pagtango ni Pingpong ay saka muling nagsalita ang malusog na binata. Yun nga lang, hindi ko siya nakita Umihi kasi ako nung pagkausap nila ni nanay. Pero balik tayo sa kwento Pagpunta na nga namin doon, dala yung gabi, kangkong pati alugbati. Eto, seryosong may nasa lubong kaming malaking pusang itim. Kasing laki talaga siya ng tao. Kaya natakot kami pareho ni nanay
Di na nga sana kami tutuloy kaya lang nakita na namin yung bahay sa likod nga ng paaralan natin. Doon din mismo pumasok yung malaking pusa. Anong sumunod na nangyari? Yun na nga, naihi na kasi ako noon eh. Sinabi na lang ni Nani na baka nga raw si Manning Sapil yung pusa na nag-transform. Nangilabot na naman si Fatima at napakapit kay Tanya habang sina Ian at Nardo ay napapakunot ng noo sa kaibigang nagkukwento. Ang pangit mo naman magkwento. Ito talagang ikukwento ko ang totoong nangyari. Kahapon ng madaling araw lang din to nangyari ah. Kwento ng stepfather ko kagabi pag uwi niya galing sa trabaho. Papasok na raw siya eh. Di ba madaling araw siya napasok? Nung nasa bandang kakahuyan na yung tricycle na sinasakyan nila, meron daw silang nakitang tao sa damuhan. Kaya inilawan nila yun. Grabe, nakakatakot yung nakita nila. Ano naman yung nakita nila, Nards? Oo nga, ano ba yung nakita nila? Ngayon pa lang kinikilabutan na ako eh. Dahil na rin sa reaksyon ng mukha ni Nardo habang nagkukwento, kaya talaga namang natangay ang lahat lalo na si Fatima na todo kung makasiksik kay Tanya at Pingpong. Nakakita sila ng tao umiebak, kaya kumariba sila ng takbo. Napakunot tuloy ang noon ni na Ian, Vic, Tanya, Fatima at Pingpong habang si Nardo ay tawa ng tawa sa kanyang kalokohan. Sus, akala ko naman nakakatakot talaga. Loko-loko ka talaga, Nards. Pasyado kasi kayong seryoso eh, kaya pinatatawa ko lang kayo. Ay nako, bahala ka dyan. Total, madilim na naman kaya simulan na natin ang paboritong laro. Sabay-sabay na napasang-ayon ng lahat, kaya namili na sila kung sino ang magiging taya. 6:30 ng gabi ay sinimulan na nga nilang magkakaibigan ang paglalaro ng tagu-taguan. Ang tagu-taguan ang paborito nilang libangang magkakaibigan kapag ganong oras lalo na kapag walang pasok. Imbis na naglalaro sila ng cellphone, nilaro nila ang makalumang laro na pangkalye na tinuro sa kanila ni Aling Biring na may-ari ng tindahan. At ang palagi nilang pinagtitripan ay walang iba kundi si Pingpong dahil may pagkauto-uto ito. Oh, Pingpong, taya ka ha. Magbilang ka na ng 10, ay hindi, 20 pala. Tapos, wag mo na lang masyadong bilisan ha. Pagkatango ni Pingpong ay tinalikuran na sila nito at sumandal sa pader habang nakapikit. Habang nagbibilang to ng hanggang 10 ay nagpulasa na nga silang lahat palayo sa may plaza. Mula sa madilim na bahagi ay pinagmasdan nila ang kaibigan na patuloy pa rin sa mabagal na pagbibilang. Ano? Magsasama-sama ba tayo o maghihiwa-hiwalay? Gusto namin ni Fatima na magkakasama tayo kasi nakakatakot kapag makakahiwalay eh. Tumango ang maliit na babaeng si Fatima habang nakakapit sa best friend niyang si Tanya. Pinagmasdan naman ni Ian ang dalawang matalik na kaibigan na sina Vic at Nardo. Ano sa tingin niyo, Nards? Vic? Mas okay sa akin yung suggestion ni Tanya. Mas maganda kung magkakasama tayo para maburo talaga si Pingpong. Di ba yun naman ang plano? Sasang-ayon na sana ang lahat, kaya lang ay biglang umeksena si Nardo. Tangik, mas mabuburot siya kung ganitong gagawin natin. Uuwi tayo sa kanya-kanyang bahay natin tapos hayaan na lang natin siyang maganap. Ayos pa? Walang umimik sa magkakaibigan. Nagkatinginan lang sila ng tila ang nag-aalangan sa gagawin. Nakakaawa naman si Pingpong. Baka magtampo yun. Ano ba kayo? Kahit anong gawin natin sa taong yun, di naman yun magtatampo eh. Ano na? Decide na kagad kayo guys. Malapit na matapos yung 20 seconds na nandito pa rin tayo. Bahala kayo, basta ako, uwi na ako. Magsi-7 na rin naman ng gabi. Nagugutom na ako. Tsaka maya-maya, tawagin na tayo ng mga parents natin. Pag-alis ni Nardo ay sunundan lang siya ng tingin nila Ian, Vic, Tanya at Fatima. Hanggang tila naglaho na lang din siya sa dilim. Kaya maya-maya, nang marinig nilang malapit ang matapos si Pingpong sa pagbibilang, ay tila natataranta silang lahat.
Si Vic ay tumakbo na lang din pauwi, habang si Fatima ay hinatak na rin si Tanya pauwi, kaya si Ian na lang ang natira doon. Mula sa madilim na pinagtataguan ay pinagmasdan niya lang si Pingpong na naghahanap-hanap sa kanila sa kung saan-saan. At nakukonsensya man siya na iwan tong mag-isa sa labas, sa huli ay natangay pa rin siya ng pag-uudyok ni Nardo. Umuwi rin siya sa bahay at iniwang mag-isa si Pingpong sa labas na naghahanap sa kanila na parang tanga. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, katatapos lang kumain ng kanilang mag-anak ay nautusan pa saglit si Ian na bumili ng soft drinks sa tapat nilang tindahan na si Naibiring, ang may-ari na kamag-anak ni Pingpong. Habang bumibili siya, ay napansin niyang wala pa ron si Pingpong kaya medyo nabahala siya. Kapag ganong oras kasi ay nasa tindahan na ang kanyang kaibigan dahil nakikinood to ng primetime teleserye at pagkatapos ay sumasabay na lang sa kanilang Kuya Popoy sa pag-uwi ng kanilang bahay. Nang mapansin niyang wala rin naman doon si Kuya Popoy ay medyo nakahinga siya ng maluwag at napasalita na lang sa isip. Siguro maagang umuwi si Pingpong kasama ang Kuya Popoy niya. Pag-uwi ng bahay ay kagad niyang iniabot sa magulang ang soft drinks na pinagsaluhan kagad nila. At mabilis na lumipas ang oras, pasado 9:00 ng gabi nang matapos na siyang makapaghugas ng paa at makapagsipilyo ay rumekta na ang binatilyo sa maliit niyang kwarto para matulog. At katulad ng nakaugalian ng kanilang pamilya, nagdadasal muna siya bago humiga sa kama. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, as I prepare to sleep tonight, I ask for your loving protection. Watch over me and my loved ones, keeping us safe from harm and danger. Surround us with your angels, Lord, and let your peace fill our hearts. Shield us from any fear or worry that may try to disturb our rest. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pagkatapos ng panalangin, eksaktong pagkahiga niya sa maliit na kama ay isang malakas na ululong ng aso ang kanyang narinig mula sa hindi kalayuan. Dahil walang bintana ang kanyang silid, ay saglit siyang napasilip sa pintuan kung saan nakita niya ang nanay ni Remedios sa sala na napapasign of the cross, kasunod ng pagkatok ng 3 beses sa kawayan nilang sofa. Ang tatay naman niyang si Christian ay sinaway at pinagmumura ang aso kahit alam nitong malayo-layo sa kanila. May pagkarelihiyoso at mapamahiin ang mga magulang ng binatilyo at minsan na niyang narinig sa mga to ang tungkol sa pamahiin kapag may asong umaalulong. Ibig sabihin daw ay merong mamamatay o nag-iimbita ng kamatayan ang alulong ng aso. Kaya bago bumalik si Ian sa higaan, ay natulog at napasign of the cross din siya ulit at napakatok ng 3 beses sa dingding. Hindi na niya nagawang magmura sapagkat sa loob ng bahay nila ay ipinagbabawal yon. Kapag narinig siya ng mga magulang, tsak na pipitikin o sasampalin ang kanyang bibig kahit pa 15 years old na siya. Nakatulog na nga siya ng mahimbing at mga bandang 10:00 ng gabi ay ginising siya ng mga magulang kaya napabalikwas siya ng bangon. Pagpunta nila sa sala ay nakita niya nga si Naibiring at Kuya Popoy na halata sa hilatya ng mga muka ang matinding pagkabalisa at pag-aalala. Bakit po, Nay? Ano pong ginagawa nila Naibiring at Kuya Popoy dito? Habang tinatanong yon, ay tila nakukutuban na rin ng binatilyo at tama nga ang hilatya niya. Nang sabihin ni Kuya Popoy na hindi pa umuwi si Pingpong ay tila lumobo ang kanyang ulo. Natakot naman siyang magsalita at sabihin ang totoo sapagkat ayaw niyang masisi kung magkataon. Hindi ko po alam kung nasaan si Pingpong eh. Hindi niyo po ba natanong kina Nardo, Vic, Tanya at Fatima? Ipinaliwanag ni Kuya Popoy na galing na sila sa mga nabanggit niyang pangalan pero tumanggi rin ang mga to at iisa lang ang paliwanag na pagkatapos na maglaro ng tagu-taguan ay nag-uwian na sila.
Dahil doon ay ganoon na rin ang inexplain ni Ian para hindi na rin siya madawit kahit ang totoo ay pinupupog na siya ng konsensya. Naudlot na ang binatilyo sa pagsasalita matapos makita kung paanong umiyak si Naibiring. Si Kuya Popoy naman ay napapakuyom na lang ng kamao na kitang-kita rin sa muka ang pag-aalala. Dahil doon ay naghalo tuloy ang konsensya at awang nararamdaman ni Ian. Kaya lang ay di niya pa rin masabi ang totoo na iniwan nila ang kaibigan habang nagtatagu-taguan sapagkat siguradong sisisihin siya sa pagkawala ni Pingpong. Nagtanong pa si Naibiring at Kuya Popoy sa mga posibleng lugar na pupwedeng puntahan ni Pingpong pero wala nang maisip si Ian. Pare-pareho lang naman sila ng pinupuntahan at nagtungo na rin doon ng mga kaanak ng kaibigan niya pero wala silang nakita. Nagsuggest na lang rin si Tatay Christian na samahan si Nanay Biring at Kuya Popoy na mag-report sa barangay at magpatulong na rin sa paghahanap sa mga barangay pulis at iba pang opisyal. At pag-alis nila ay kinausap si Ian ng ina at pinaamin kung ano ang totoo. Pero nanindigan siyang walang kinalaman sa pagkawala ng kaibigan. Nang nasa kwarto na ay naiyak na lang ng tahimik si Ian dahil sa konsensya hanggang sa makatulugan niya ang pag-iyak. Kinabukasan ay kaagad na kumalat ang balita ng pagkawala ni Pingpong kaya maraming nabahala. Ito kasi ang unang pagkakataon na may nawalang tao sa kanilang lugar. Naalarma din ang karamihan kaya nung araw na yon ay naging abala ang lahat sa paghahanap kay Pingpong at isa-isa nga rin kinausap ng barangay official sina Ian, Nardo, Vic, Tanya at Fatima. Sapagkat sila ang huling kasama ni Pingpong bago ito mawala. Hindi pa rin makapaniwala si Ian na ganoon ang mangyayari sa kanyang kaibigan, kaya nakukonsensya siya sa ginawa nilang pag-iwan dito kagabi. Lalo na nang tila magmakaawa si Naibiring at Kuya Popoy sa kanila. Dahil na rin sa takot, ay naging consistent ang sagot nilang 5 magkakaibigan na pagkatapos nilang maglaro ng tagu-taguan ay nag-uwian na silang lahat. Lunis ng tanghali dahil sabay-sabay ang break time kaya nagkita-kita silang 5 sa hardin ng paaralan para pag-usapan ang pagkawala ng kanilang kaibigan. Guys, alam niyo naman na siguro kung bakit ko kayo inaya rito ngayon, di ba? Kailangan natin mapag-usapan ng tungkol sa pagkawala ni Pingpong dahil aminin man natin sa hindi, may kasalanan tayo sa nangyari. Iyan naman, par. Huwag ka magsalita ng ganyan dito. Alam mo namang nasa public place tayo eh. Mamaya may makarinig sa atin, madawit pa tayo. Tama naman si Ian, Nardo. Kasalanan natin kung bakit nawala si Pingpong. Kung di mo kasi sinabing iwan natin siya hayaan maganap, hindi mangyayari yun sa kanya eh. Bakit ako naman ang sinisisi mo, Tanya? Di ba nag-uwian din naman kayo? Kung makapagsalita ka dyan, sumang-ayon din naman kayo sa usapan natin ah. Nardo, huwag mong lakasan ng boses mo. Pinagtitinginan na tayo ng ibang estudyante. Eh bakit ako lang sinasabihan mo? Bakit di mo rin sabihan si Tanya? Ayos din kayo eh no? Tama na nga yan. Nandito tayo para pag-usapan ng maayos, hindi para mag-away-away. Hindi dapat tayo nagsisisihan. Nawala na nga isa nating kaibigan eh, makakaganito pa tayo. Natahimik ang lahat dahil sa sinabing yun ni Ian. Si Fati naman ay parang maiiyak na, kaya niyakap na lang siya saglit ni Tanya na nakasimangot kay Nardo. Sa halip na nag-aaway-away tayo, bakit di na lang tayo tumulong sa paghahanap kay Pingpong? Alam natin kung saan siya napunta, bukod sa mga lugar na pinupuntahan natin. Nards, di ba magkaklase kayo at madalas na magkasama sa school? May idea ka ba? Wala naman kaming ibang pinupuntahan kapag magkasama kami sa school eh. Saka bakit kailangan pa nating tumulong? Hinahanap naman siya ng mga pulis eh. Ipaubayan na natin yun sa kanila. Huwag niyong masamayin tong sinasabi ko sa inyo ha. Pero kasi ayaw ko lang na madamay tayo. Pakaisipin pa ni Naibiring at Kuya Popoy
Talagang may kasalanan tayo kung bakit nawala si Pingpong eh. Meron naman talaga eh. Anong binubulong mo dyan, Tanya? Lakasan mo. Nako, kung di ka lang talaga babae, nako. Ay nako, bahala na nga kayo dyan sa buhay nyo. Kung gusto nyong ma-involve, kayo-kayo na lang. Nag-walk out na si Nardo na hindi naman na pinigilan ni Ian. Napakamot na lang sa ulo ang binata habang nag-iisip kung ano ang gagawin. Pasensya na kayo guys. Babalik na muna kami sa classroom. Doon na namin itutuloy ni Fatima ang lunch. Kung may plano na kayo, inform niyo na lang kami. Tutulong kami sa paghanap kay Pingpong. Thanks. Sige, ingat kayo ah. Sige, mag-update na lang ako. Tanya, Fatima. Kakausapin ko rin lang muna ng maayos si Nardo. Pag-alis ng dalawang babae ay naiwang tahimik sina Ian at Vic dun sa garden. Habang kumakain ng malusog na lalaki, ay pinag-iisipan naman ni Ian kung saan posibleng magsuot ang kanilang kaibigan. Hanggang sa pumasok na sa utak niya ang mga hindi magagandang pangyayari na posibleng mangyari kay Pingpong. Nay ko po, wag naman sanang may masamang mangyari sa kanya. Ano bang iniisip mo ha? Kumain ka na muna kaya? Hindi nga ako makakain dahil sa mga naiisip ko, Vic. Nagpas 24 oras nang nawawala si Pingpong eh. At wala pang kahit na anong hint kung nasaan siya. Dapat kasi, hindi na natin talaga siya iniwan eh. Paano kung may kumidnap sa kanya? Ginawang alay yung dugo niya dun sa tulay na ginagawa dun sa kabilang bayan. O kaya naman, dinakip siya ng mga kulto at inalay sa demonyo. O kaya yung puting van na nangunguha ng mga tao tapos binibenta yung laman loob. Ay naku, napaparanoid ka na. Gutom lang yan. Kumain ka na nga. Kundi ako uubos yung pagkain mo. Kahit walang gana ay pinilit kumain ni Ian para na rin makapag-isip ng tama. Pagkatapos ng lunch break ay bumalik ang dalawa sa klase at mabilis na lumipas ang oras. Dahil magkalapit lang din ang bahay kaya sabay na umuwi sina Ian at Vic. Hinintay pa nila si Nardo pero nagdahilan to na sasabay sa mga klase kahit ang totoo ay umiiwas siya sa mga kaibigan. Anong nangyari ron kay Nardong putik? Alatang-alta naman na ayaw sumabay sa atin ngayon. Hayaan na muna natin. Ramdam ko naman na nagigilty siya sa nangyari kay Pingpong eh. Ayaw niya lang ipahalata. Ikaw naman Vic, parang hindi mo best friend yung tao. Sa hindi ko ma-predict yung style niyang kaibigan natin na yun eh. Hindi ako sanay na ganun siya. Ang kilala kong Nardo, bully lord. Natigilan na sa pagsasalita ang binata sapagkat bago pa sila makatawid sa kabilang kalsada, ay sumalubong na sa kanila si Manang Sapil na pareho nilang unang beses nakita. Sa hindi malamang kadahilanan, nanayo ang mga balahibo ni Ian sa magkabilang braso at batok pagkakita sa matandang medyo kuba na may mahabang puting buhok na abot hanggang sa puwitan. Mas lalo siyang nakaramdam ng hindi maganda nang panlisikan siya nito ng mga mata habang seryosong-seryoso ang mukha na nangungulubot na. Hindi kaagad nakapagsalita ang magkaibigan dahil para rin silang naistatwa sa madilim at mabigat na aura ng matandang babae. Pakiwari tuloy ni na Ian at Vic ay biglang tumigil ang mundo sa kanilang tatlo at binalot sila ng nakabibinging katahimikan. Dahil nga sa sobrang katahimikan na pumagitan sa kanila, ay narinig na rin ni Ian ang tibok ng kanyang puso maging ang paglunok ng laway ng malusog niyang kaibigan. Natauhan na lang sila pareho matapos madinig na marahang nagsalita si Manang Sapil na mas lalong ikinakilabot ng mga pagkatao nila. Ikaw pala si Vic. Mabuti at nakita kita rito. Pakisabi naman ulit sa nanay mo, kay Piang, na kung may extra pa siyang pandaan at saka gabi. Hindi ko na kasi naabutan ng nanay mo sa palengke. Po? Sabihin mo na lang at huwag mong kakalimutan dahil kapag kinalimutan mo, sige ka.
Sinadyang tumigil na matandang babae sa pagsasalita dahil nginitian niya ng makahulugan ng magkaibigan. Opo. Hindi ko po kakalimutan. Maigi kung ganon. Sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi dahil uso ang mga nawawalang bata ngayon. Kapag ganitong nasa kalagitnaan na ng kabuwanan ng sultisyo, mas laganap na talaga ang mga hindi magandang pangyayari. Tila napapigil hininga ang dalawa hanggang sa mawala na sa paningin nila ang matandang babae. Pagtingin ni Ian sa matabang kaibigan ay kaagad niyang tinapik si Vic dahil para na tong maiiyak at maiihi sa takot. Uy, ang kwento mo ng isang gabi, hindi mo pa nakikita si Manang Sapil. Bakit kilala ka niya? Hindi ako nagbibiro. Hindi pa talaga kami nakikita. Ngayon lang. Napaismid na lang si Ian sa pag-aakalang nagsisinungaling ang kanyang kaibigan. Pagkatapos noon ay nagtuloy-tuloy na sila hanggang sa makauwi sa kani-kanyang bahay. Nang nasa tapat na ng bakuran si Ian ay napatingin siya sa tindahan ni Naibiring na sarado pa rin ng araw na yon. Simula kasi nang mawala si Pingpong ay naging abala na sila ni Kuya Popoy sa paghahanap kaya walang naiiwan sa tindahan. Si Naibiring ang tiyahin ng nanay ni Pingpong at ito na lang ang natitira nilang malapit na kamag-anak. Namatay kasi ang lahat noon sa probinsya matapos magkaroon ng storm surge sa kanilang probinsya kung saan nagbabakasyon ng kanilang mga kapamilya. Kaya ngayon ay si Nanay Bering at Kuya Popoy at Pingpong na lang ang nagtutulungan na sa kasamaang palad ay nawala pa ang isa. Nakaramdam na naman si Ian ng lungkot at pagkakonsensya matapos maalala si Pingpong. Sana, ayos ka lang, Pong. Kung nasaan ka man ngayon, magpakita ka na at umuwi ka na para hindi na mag-alala si Naibiring at Kuya Popoy mo. Pasado 8:30 ng gabi, pagkatapos maghilamos ng muka at paa, ay kaagad dumiretsong binata sa kanyang silid para manalangin ng taimtim. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, as I prepare to sleep tonight, I ask for your loving protection. Watch over me and my loved ones, keeping us safe from harm and danger. Surround us with your angels, Lord, and let your peace fill our hearts. Shield us from any fear or worry that may try to disturb our rest. Pahabol pa po pala, Lord. Kung nasaan man po ngayon ng kaibigan kong si Pingpong, dalangin ko po na ingatan niyo po siya. Kayo na pong bahala sa kanya at magbigay po sana kayo ng sign kung ano na po ba yung totoong nangyari sa kanya. Pero sana po talaga walang masamang nangyari. Yun lang po, Lord. Kayo na po ang nakakaalam sa lahat ng bagay, kaya sa inyo po ako nakikiusap. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kahit hindi madalaw-dalaw ng antok, ay sinikap niyang makatulog dahil maaga pa ang pasok bukas sa school. Dahil na rin sa lalim ng kanyang mga iniisip, ay hindi niya na namalayang tinangay na ang kanyang diwa sa pinakamalalim na antok. Pagdilat ng mga mata, ay ganun na lang ang gulat niya nang maabutan ng sarili na nakasandal sa puno ng duhat na nakatayo sa gilid ng plaza na tinatambayan nila. Madilim at medyo mausok ang kapaligiran. Nagtatago rin ang buwan at ang mga bituin dahil sa makapal na ulap sa kalangitan. Pagkagala niya ng tingin sa buong plaza, ay wala siyang nakitang kahit na sinong tao kaya kinutuban siya kaagad. Anong ginagawa ko dito sa plaza? Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita ay narinig na niya ang boses ni Pingpong na nagbibilang.
nang igawin niya ang tingin sa poste kung saan madalas silang pumupwesto kapag taya sa tagu-taguan, pero wala naman siyang nakitang tao roon. Pingpong! Nasaan ka? Hinahanap ko na sa inyo! Hindi tumugon ng kanyang kaibigan. Nagpatuloy lang ito sa pagbibilang kaya siya na mismo ang naghanap. Pero nalibot na niya ang buong plaza ay wala pa rin siyang nakikita. Nang matapos na ang 20 segundo ay biglang nanahimik ang paligid. Kalaunan ay nakarinig siya ng mga boses na nag-uusap-usap. Nang maunawaan niyang boses nilang mga yon, ay natigilan siya sa pagkabigla. Kami yun na. Gusto namin ni Fatima magkakasama tayo kasi nakakatakot kapag magkakahiwalay eh. Mas okay sa akin yung suggestion ni Tanya. Mas maganda kung magkakasama tayo para maburot talaga si Pingpong. Di ba? Yun naman ang plano. Tangi, mas mabuburot siya kung ganito ang gagawin natin. Uuwi tayo sa kanya-kanyang bahay natin, tapos hayaan na lang natin siya maghanap. Ayos, di ba? Nakakaawa naman si Pingpong. Baka magtampo na yon. Ano ba kayo? Kahit anong gawin natin sa taong yon, di naman yun magtatampo. O ano na? Decide na kagad, guys. Baala kayo. Basta ako, uuwi na ako. Baala na kayo magdesisyon kung iiwan niyo siya o hindi. Pagkatapos sa mga salitang yon, ay bigla na lang muling tumahimik ang paligid. Nawala din ang makapal na usok kaya nakita niya si Pingpong na naglalakad habang sinisipat-sipat sila kung saan nagtatago. Nilapitan niya ang kaibigan pero kahit anong gawin niya ay tila hindi lumalapit ang kanilang distansya kaya sinigawan na niya ito. Pingpong! Umuwi ka na! Inuwihan ka na namin lahat! Nag-uwihan na kami! Umuwi ka na kasi mapapahama ka! Napahinga ng maluwag si Ian pagkakita niyang tumigil na sa paghahanap sa kanila si Pingpong. Tila ba narinig nito ang kanyang pagsigaw kaya naglakad na ang lalaking lalampa-lampa pauwi ng bahay. Sinundan naman niya si Ian upang makasigurong makakauwi. Kaya lang tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Isang mabigat at madilim na puwersa ang biglang lumukob sa paligid. Pamilyar ang pakiramdam kaya natigilan siya saglit habang nagpapalinga-linga sa madilim na kapaligiran. Pagbaling niya sa harapan ay wala na roon si Pingpong pero ang mabigat at madilim na puwersa ay mas lalong dumoble. Kaya napayakap na siya sa sarili dahil sa matinding kilabot na hatid nito. Pingpong! Nasaan ka na? Umuwi ka na sa inyo! Pakiusap! Umuwi ka na! Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay nadinig niya ang malakas na paghiyaw ni Pingpong mula sa hindi kalayuan. Dahil doon, ay napatakbo siya para sa kluluhan ng kaibigan kaya hindi niya rin alam kung saan to pupuntahan. Mas dumilim kasi ang kapaligiran pati mas bumigat din ang kanyang pakiramdam. Doon niya lang din napagtanto na parang hindi siya umaalis sa pwesto kaya napasigaw siya ng husto. Pingpong! Pingpong! Pingpong, nasaan ka? Pingpong! Isang nakagigimbal na imahe ng matandang babae ang sumambulat sa kanya. Dahilan para siya ay takot na mapabalikwas ng bangon sa kama habang sumisigaw. Dahil sa takot ay kamuntikan pa siyang mahulog sa kama. Mabuti na lang ay biglang dumating si Nanay Remedios at Tatay Christian na kaagad binuksan ng ilaw ng kanyang kwarto. Nang makita nilang umiiyak ang anak habang pawis na pawis, ay kaagad nilang tong nilapitan at niyakap para patahanin at pagaanin ng loob. Nay, Tay, napanaginipan ko po si Pingpong. Sumisigaw siya. Parang humingi siya ng tulong sa akin eh. Tulungan po natin siya. Hanapin po natin siya.
Hindi kaagad napakalma si Ian sapagkat ito rin ang unang beses niyang magkaroon ng ganun kasamaang panaginip. Nang okay-okay na, ay pinalabas na niya sa silid ang mga magulang. Pinilit niya pa rin makatulog kahit ang totoo ay natatakot siyang baka mapanaginipan na naman niya ang nakakatakot na pangyayari. Pasado 3:30 na makatulog siya ulit at nagising na ng 6:30 ng umaga. Dahil malilate na siya sa klase kaya nagmadali na siyang mag-ayos ng sarili at hindi na nag-almusal pa. Pagdating sa gate ng paaralan ay nahapyawan niya ng tingin si Manang Sapil na papasok sa eskinita papunta sa likod ng paaralan. Tumingin din sa kanya ang matanda at ngumiti na tila merong pakahulugan. Sa hindi na naman mawaring pagkakataon ay nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. At pamilyar ang pakiramdam na yon pero ipinagsawalang bahala na lang muna dahil sa pagmamadali. Umiwas na kagad siya rito ng tingin at nagdire-diretso na sa loob ng school. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng lunch break ay muli silang nagkita-kita sa garden maliban kay Nardo na tila umiiwas na sa kanila matapos ang pangyayari. Oh, bakit wala si Nardo? Nakausap mo na ba siya, Ian? Hindi pa nga eh. Hayaan na muna natin siya, guys. Nagpapalipas lang yung siguro ng galit niya. Siya pa talaga ang nagagalit? Ay nako, parang mas babae pa siya. Basta guys, hayaan na muna natin siya. Promise, kakausapin ko din siya kapag okay. Kumain na muna tayo, bago tayo magkwentuhan. Ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos nilang kumain ay kaagad nagtanong si Tanya tungkol sa totoong pakay ng pakikita-kita nilang yon. Ayaw ko sana itong sabihin sa inyo guys pero naisip kong kailangan nyo ring malaman. Tungkol saan ba yan, Ian? Hindi na muna umimik at nagtanong si Tanya dahil nagsumiksik na naman si Fatima sa kanya na parang bata. Sa atin na lang muna to guys ha. Bukod sa parents ko, sa inyo ko lang ito ikukwento. Kagabi, bago ako matulog, humingi ako ng sign kay Lord para malaman kung anong totoong nangyari kay Pingpong. At katulad ko na hindi makapaniwala, malamang di rin kayo maniniwala sa nangyari. Habang nakikinig sina Vic, Tanya at Fatima ay napabuntong hininga muna ng malalim si Ian bago magpatuloy sa paglalahad ng kwento. Napaniginipan ko si Pingpong. Kitang-kita niya kung paanong mag-ibang hilatsa ng mukha ng mga kaibigan matapos siyang magsalita tungkol sa kaibigan nilang nawawala. Bakit? Anong nangyari? Paano mo napanaginipan si Pingpong? Hindi ko rin alam eh. Siguro, sign yun para malaman kung nasaan siya. Pero ano? Sigurado akong hindi maganda ang lagay niya ngayon kung nasaan man siya. Hindi ko din sure kung nasaan siya pero ang narinig ko lang bago siya mawala sa panaginip ko. Sumisigaw siya ng malakas na parang nahihirapan na tumihingi ng tulong. Sinubukan ko siyang sundan pero nararamdaman kong hindi ako maalis sa pwesto ko eh. Hanggang sa ano? Ano nangyari, Ian? May nakita ako nakakatakot na mukha. Hindi ko nakilala kasi bigla na lang akong nagising sa takot eh. Pero ang pagkakatanda ko, matandang babae yun na bigla na lang sumulpot galing sa kung saan. Kitang-kita ni Vic, Tanya at Fatima ang takot sa mukha ni Ian habang nagkukwento kaya naman sabay-sabay nilang hinawakan sa likuran ng kaibigan para pahupain ang tensyon na nararamdaman nito. Yun lang ang natatandaan kong nangyari. Maniwala kayo sa akin. Ayaw ko nang mapanaginipan pa yun. Pasensya na rin kayo kung hindi ko makontrol ang tensyon na nararamdaman ko ha. Okay lang yun, Ian. Don't worry. Dahil magiging okay din ang lahat. Makikita rin si Pingpong. Isama na lang natin siya palagi sa prayers natin. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay bumalik na sila sa kani-kaniyang klase at sa paglipas ng uwian, inakag nga ulit ni Ian at Vic si Nardo na sabayan sila sa pag-uwi. Pero tumanggi na naman ito. Dahil doon
ay hindi na nakatiis sa matabang binatilyo na makapagsalita ng hindi maganda. Iniiwasan mo ba kami, Nardo? Ha? Bakit di mo tanggapin ang totoo na meron ka naman talagang kasalanan kung bakit nawala ngayon si Pingpong? Anong sinabi mo? Namulag ka? Sige, ituloy mo. Diyan ka naman magaling, di ba? Sa pambubuli. Dinadaan mo kami sa laki ng katawan mo eh. Kaya okay lang din siguro sa'yo na mawala na lang basta-basta si Pingpong eh. Dahil sa laki at solido na katawan ni Nardo, kaya naiangat niya si Vic kahit na mataba pa ito. Umawat naman si Ian sapagkat nakita niyang sasapakin na ang kaibigan. Uy, tama na yan guys. Ano ba naman kayo? Sa sobrang galit ay nakagat na lang ni Nardo ang labi dahilan para dumuguyo ng bahagya. Pagkatapos ay padabog niyang tinanggal ang pagkakakwelyo sa malusog na kaibigan habang napapakuyom ng mga kamao. Ngayon pa talaga kayo nag-aaway-away? Nawawala na ang kaibigan natin. Ilang araw na. Sa tingin nyo, makakatulong yung mga ginagawa nyo? Sa halip na magtulong-tulong tayo para makagawa ng paraan para mabilis na mahanap siya. Kaso, tayo mismo nagkakawatak-watak eh. Ano ba nangyayari sa inyo? Hindi nyo ba naisip na baka mamaya nahihirapan na si Pingpong? Na baka mamaya may nangyari ng masama sa kanya? Na baka... Hindi na niya naituloy ang pagbikas sapagkat tila gumaralgal na ang kanyang boses, sinyalis na maluluha na. Dahil doon ay biglang huminaw ng dalawa niyang kaibigan na malapit na sanang magsalpukan. Saglit siyang nagpunas ng muka para pigilan ang napipintong pag-iyak at pagkatapos ay muli siyang huminga ng malalim bago magsalita ulit. Kung mahirap na itong nangyayari para sa atin, paano pa kaya kina Naing Biring at Kuya Popoy, di ba? Sana naman guys, makipag-cooperate tayo lahat na hanapin si Pingpong. Pasensya na tol, Ian. Pero wag nyo na muna akong isama sa trip nyo. Hindi na nagawang makapagpaliwanag pa ni Ian dahil nagdire-diretso na ulit ng lakad ang maskulado niyang kaibigan palayo sa kanila. Napaturo na lang tuloy si Vic dito habang halatang halata sa itsura ng muka ang matinding pagkabanas. Yaan mo na yung Sinardo. Hindi natin siya kailangan, no? Maraming tutulong para mahanap ang kaibigan natin. Ikaw naman kasi, bakit mo naman pinagsalita ng ganun yung tao? Malaki lang ang katawan nun, pero may puso't damdamin pa rin si Nardo. Nasasaktan din yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi lang siya nagsasalita pero nagigilty rin yun. Kaya sa susunod na magkita tayo, mag-sorry ka kung ayaw mong ako naman na magalit sa'yo. Oo na. Tara na nga. Pagdating ng dalawa sa bukana ng iskinita, papasok sa kinaroroonan ng kanilang mga bahay ay eksakto naman na nasa lubong na naman nila si Manang Sapil na may dalang supot. Dahil doon, ay biglang naalala ni Vic ang tungkol sa kahapon kaya napatingin siya sa kaibigan na punong-puno na naman ng takot. Nang katapat na nila ang matandang babae ay bigla na namang nakaramdam ng kakaibang kilabot si Ian. Kasunod noon ay parabang may kung anong alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Pamilyar kasi ang ganoong pakiramdam kaya napatanong siya sa isip. Ganito yung pakiramdam ko sa panaginip ko kagabi ha. Vic, rumekta na ako sa bahay niyo kasi sabi ng nanay mo doon na lang daw ako dumiretso. Hindi mo naman pala sinabi ang bili ko sa iyo kahapon. Ikaw talagang bata ka. Pasensya na po. Nakalimutan ko talaga. Nawala po talaga sa isip ko. Ayos lang. Buti ba tong si Ian, hindi nakalimot kahit na sa pakiramdam. Dahil sa narinig ay mas lalong kinabahan ng magkaibigan at nagtaka rin ng husto si Ian sapagkat tila ba nahiwatigan ng matandang babae ang nararamdaman niya. Hindi na sila nakapagsalita pa pagkatapos noon dahil nagtuloy-tuloy na sa paglalakad si Manang Sapil na nagpahabol pa ng huling salita. Mag-iingat kayo sa paghahanap ng kaibigan nyo. Hanapin nyo ang tamang tao na makakatulong sa inyo. Nang mawala na sa paningin nila ang matandang babae ay pareho silang nakahinga ng maluwag. Pagkadaka ay napahawak ang matandang binatilyo sa balikat ng kaibigan na napatanong bigla. Paano niya nalaman kung sino ka, ha?
Hindi ko rin alam eh. Pag-uwi ng bahay ay tila nawala na naman sa konsentrasyon si Ian dahil sa nangyari kanina. Paulit-ulit na nagritmo sa utak niya ang mga sinabi ni Manang Sapil na parabang may pakahulugan. Mag-iingat kayo sa paghahanap sa kaibigan nyo. Hanapin nyo ang tamang tao na makakatulong sa inyo. Ano kayang meaning ng mga sinabi niya kanina? Feeling ko talaga may pakahulugan yun eh. Ay, ano ba naman to? Pagkatapos siya magilamos ng katawan, ay pumasok na kaagad siya ng kwarto para hindi mahalata ng mga magulang na balisa na naman siya at hindi mapakali. Idinaan na lang muna niya ang lahat sa panalangin para gumaan na rin ang pakiramdam niya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, as I prepare to sleep tonight, I ask for your loving protection. Watch over me and my loved ones, keeping us safe from harm and danger. Surround us with your angels, O Lord, and let your peace fill our hearts. Shield us from any fear or worry that may try to disturb our rest. And Lord, kung sakaling mapanaginipan ko ulit si Pingpong, please po, help me na matulungan siya at magising ako kung sakaling hindi na maganda ang nangyayari. Hindi po ako titigil hanggat hindi nakikita ang kaibigan ko. Yun lang po, Lord God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Naging maayos naman ang tulog niya pagkatapos manalangin sa Panginoon. At lumipas ang 1 linggo ng pagkawala ni Pingpong, gabi-gabing napapanaginipan ni Ian tungkol sa pagsigaw at paghingi ng tulong ng kanyang kaibigan. Pero palaging hindi naman niya to nakikita sapagkat palagi ring may sumusulpot na matandang babae na hindi niya mamukhaan kung sino. Hindi na muna niya ito ikinukwento sa mga magulang pati sa mga kaibigan sapagkat ayaw na niyang abalahin pa ang lahat at baka mag-alala pa ang mga ito. Sa tuwing makikita sila sa garden ng school kapag lunch break ay hindi na sumasama si Nardo. Tuluyan na nga lumayo ang loob nito sa nangyari kaya lalo lang nagalit sa kanya si Tanya. Si Vic naman ay nakahingi na rin ng sorry pero nag-iba na talaga ang kanilang samahan simula nang mawala si Pingpong. Isang hapon, dahil absent si Vic, gawa ng sinamahan nito ang ina sa pamilihang bayan, kaya naman mag-isang naglakad pa uwi ng bahay si Ian. Naisip ng binata na magtungo muna sa simbahan para makapag-alay ng dasal sa nawala niyang kaibigan. Pagpasok ay nag-alay kagad siya ng prayer para kay Pingpong. Lord, lagpas 1 week na po pero wala pa ring lead kung nasaan si Pingpong. Umaasa pa rin po ako, Lord, na buhay siya pero nahihirapan pa rin sa kanyang lagay. Palagi ko pa rin po siyang napapanigilipan kaya sana naman po makita na siya. Kahit ano man po ang mangyari basta makita lang siya. Tatanggapin po namin. Pagkatapos mag-alay ng dasal, ay dumiretso siya sa sindihan ng kandila at nagsindi siya ng isa. Nang paalis na siya, ay eksaktong nakaramdam na naman siya ng kakaibang presensya kaya kaagad niyang iginala ng tingin ang kanyang mga mata. At nakita niya mula sa hindi kalayuan si Manang Sapil na nakatingin sa kanya na matalim. Umiwas kaagad siya ng tingin dito at nagtuloy-tuloy na sa paglalakad. Pero napansin niyang tila sumusunod ang matandang babae kaya huminto siya sa mismong tapat na malaking gate ng simbahan. At saka lakas loob niya yung nilingon at tinanong. Sinusundan niyo po ba ako? Ano pong kailangan niyo sa akin? Habang tinatanong niya ang matanda, ay ramdam na ramdam niya ang kakaibang presensya na alam niyang nanggagaling sa matandang babaeng kaharap. Bakit hindi po kayo magsalita ngayon? Natigilan na siya matapos tumitig ng mabalasik si Manang Sapil. At kitang-kita niya kung paanong nagsapusa ang itim nitong mga mata kaya napaatras siya ng bahagya dahil sa takot. Nang tatalikod na siya para maglakad palayo,
ay saka naman nagwika ang matandang babae dahilan para siya ay mapahinto at muling mapalingon dito. Naririnig mo pa rin ba ang mga sigaw niya? Hanggang hindi nahahanap ang kaibigan mo, hindi rin titigil ang panaginip na yon. Paulit-ulit tong mangyayari. Paulit-ulit mong maririnig ang paghingi niya ng tulong. Ang takot, ang pangingilabot, at ang pakikipagtagpo sa taong hindi mo inaasahan. Hanggang sa mapagod ka at sumuko. Hanggang sa hilingin mo na tumigil na ang mga pangitain. Sa oras na mangyari yon, tapos na ang lahat. Maaring imposible na ang makita pa siya. Matapos siyang marinig ang mga sinabi ni Manang Sapil, ay unti-unting gumapang ang matinding kilabot sa buo niyang pagkatao. Simula sa talampakan na dumaloy papuntang tuhod, paakyat sa tiyan hanggang sa magpaikot-ikot to sa kanyang dibdib. Dahil doon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang may mga nagkakarerahang maliliit na daga rito na gusto ring kumawala. Nang maabot ng tensyon ng kanyang batok, ay napahawak siya roon habang takot na nakatingin kay Manang Sapil na babagsik pa rin ang tingin sa kanya. Bigla rin siyang nagkaroon ng realization habang nagkakatitigan sila ng matandang babae. Kaya mas lalong trumipli ang takot na nararamdaman niya. Ang pakiramdam na to, naaalala ko na. Ikaw yun. Ikaw nga yung matandang babae sumusulpot sa panaginip ko. Naudlot na ang kanyang pagsasalita sapagkat doon niya lang napagtanto na wala na pala si Manang Sapil sa kanyang harapan. Nasagi kasi siya ng isang ali at napagalitan na pahara-hara siya sa daan kaya tila bumalik siya sa kanyang ulirat. Ha? Nasaan na yun? Para hindi na mapahiya ay nagtuloy-tuloy na siya sa paglabas ng simbahan at tinahak na ang daang pauwi ng bahay habang iniisip pa rin si Manang Sapil na nagpapakita sa kanyang panaginip. Sigurado na ako ngayon na siya yung nagpapakita na yun sa panaginip ko. Kaya posibleng may kinalaman siya sa pagkawala ni Pingpong eh. Pero paano ko patutunayan ang tungkol sa bagay na yun? Kailangan meron akong gawin dahil sure na ako ngayon na si Manang Sapil ang nagtago ngayon kay Pingpong. Sa lalim ng iniisip ay hindi na namalayan ng binata na nasa tapat na pala siya ng kanilang bahay. Nang humarap siya sa katapat na tindahan ay nakita niyang bukas na ulit to at nandun sa harap si Nay Biring na pinagbibilhan ng isang customer. Napabuntong hininga siya pagkakita sa matandang ginang na malungkot pa rin ang pagmumukha. Noon kasi ay masayahin at malakas ang boses nito sa tuwing merong bumibili. Palagi rin tong nakikipag-usap sa mga customer kahit na hindi kakilala. Wag po kayong mag-alala, Nay Biring, Kuya Popoy. Malapit nang makita si Pingpong. Sinisiguro ko po yun sa inyo. Pagkatapos magapunan at maghugas ng mga pinagkainan, ay nagilabos na kaagad ng katawan si Ian. Nang makapagbihis na ng pantulog ay kaagad siyang nagtungo sa kwarto para matulog dahil weekend na kinabukasan. Kaagad siyang dumulog ng panalangin sa pag-asang makakakuha na naman ng hint sa kanyang panaginip. Subalit bigo siya. Kinabukasan ay walang kahit na anong panaginip na nangyari kaya pagkagising niya ay medyo nagtaka rin siya. Bakit tumigil na yung mga panaginip ko tungkol kay Pingpong? Anong nangyari? Baka kagagawan to ng matandang yun ha. Dali-dali siyang bumangon at hindi na halos nag-almusal dahil gusto niyang puntahan ng mga kaibigan para ikwento rito ang mahalagang bagay na yon. Kaya lang pagpunta niya sa bahay ni Vic ay naabutan niya si Aling Piang na inaalalayan ang kaibigang nakasaklay. Oh, Aling Piang, ako na pong tutulong sa kanya papasok sa loob. Nang nasa sala na sila, ay pansamantalang umalis ang ginang dahil may inaasikaso pa ito sa kusina. Kaagad namang kinumpronta ni Ian ang kaibigan. Oh, anong nangyari sa iyo, Vic?
Habang binubuhat ko kasi yung mga paninda namin, hindi ko nakita yung batong maliit. Ayun, natalisod ako. Napilayan ng paa ko. Isang linggo raw bago humilom, sabi ng manghihilot eh. Teka, bakit ka pala napadaan dito? Ang aga-aga pa ah. May idea na ako kung nasaan si Pingpong. Ha? Totoo ba yan? Shh! Huwag ka munang maingay. Di pa ako sigurado pero naalala mo yung kinukwento ko noong na nananaginip ako tapos may sumusulpot na matandang babae sa panaginip ko? Oo, naalala ko. Anong meron dun? Si Manang Sapil pala yun. Shh! Kaya huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng nanay mo. Paano mo naman nasabi yun? Nagkita kami sa simbahan kahapon. Tapos may mga sinabi siya sa akin tungkol kay Pingpong. Alam niya rin yung tungkol sa panaginip ko. Tapos yun, bigla ko napagtagni-tagni ang lahat. Kaya sure akong may kinalaman siya sa pagkawala ng kaibigan natin. Hala ka, kaya pala sabi ni nanay, may napansin nga raw siyang kakaiba dyan kay Manang Sapil. Kasi palaging nabili ng mga gulay tapos minsan naghahanap daw sa kanya ng mga halamang gamot na hindi naman niya itinitinda. Nagpapahanap nga rin sa kanya ng mga ugat-ugat ng kung ano-anong halaman. Di ba, gawain niyo ng mga mangkukulam? Malaki ang chance. Kasi paano siya nakakapasok sa panaginip ko? Maliban na lang kung may ginagawa siyang orasyon. At saka nakilala niya tayo eh. Kahit na hindi pa naman natin siya kilala, kaya siguradong mangkukulam siya. Kaya Vic, posibleng itinago niya ang kaibigan natin. At dapat makapasok tayo sa bahay niya at mapatunayan yun. Nakakatakot kung totoong mangkukulam nga siya. Paano tayo makakapasok sa bahay niya? At saka pala, anong dahilan niya para itago si Pingpong? Bigla ko lang din naalala yung kwento ni Nardo na namita sila ng bunga ng kay Mito. Malamang nagalit yung matandang mangkukulam na yon, kaya binigyan niya ng leksyon si Pingpong. Bakit sila Nardo? Saka yung iba nilang classmate, hindi naman na paano ah. Hindi ko rin alam. Malalaman lang natin yan kapag nakapasok na tayo sa bahay ni Manang Sapil. Saglit silang tumigil sa pag-uusap nang dumating si Aling Piang na may dalang pandesal na napalamanan na ng dairy cream. Iniwan niya lang yon sa lamisita bago magbalik sa kusina. Gusto man kitang tulungan dyan sa plano mo pero nakita mo naman ang sitwasyon ko ngayon oh. Baka imbis na makatulong ako lalo pang lumala ang sitwasyon. Baka maging ending yan, dalawa na kami ni Pingpong ang mawala. Ay naku, paano kaya to? Hindi naman po pwedeng si Tanya, lalo na si Fatima. Wala rin naman sila dyan Sabi ni nanay kanina, nakita niya raw na nagbiyahe yung magpinsan. Ba't di mo na lang sabihin kay Kuya Popoy para makatulong siya sa paghahanap sa kapatid niya? Hindi naman po pwede. Baka pagtawanan lang ako nun. Kundi kaya magalit pa sa akin. Si Nardo? Oo, tama. Si Nardo na lang talaga ang huling option. O sige na, maiwan na muna kita dito Salamat sa pandesal. Pakasabi na lang sa nanay mo Pagkalabas ng bahay ni Vic, ay kaagad niyang pinuntahan ang bahay ni Nardo pero ayon sa tatay nitong si Mang Jackson ay maaga raw lumabas ng bahay ang matalik niyang kaibigan. Pag-uwi ng bahay ay kumain muna siya ng marami at nagpahinga hanggang sa siya ay makaidlip. Nagising na lang siya eksakto 6:00 ng gabi dahil sa tapik ni Nanay Remedios na nagsasabing nasa tapat ng bahay nila si Nardo. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa labas ng bahay kung saan ay nakita niya ang mukha ng kaibigang nanlulumo. Ayos ka lang ba, Nards? Hindi na niya halos natapos ang huling sinasabi sapagkat nakita niyang tumulo ang luha sa mga mata ng maskuladong binatilyo. Niyakap niya kaagad to ng mahigpit hanggang sa nagdire-diretso na yun ng iyak. Ayos lang yan, Nards. Sige lang, iiyak mo lang ang lahat. Nang kumalma na ang kaibigan, ay nagtungo sila sa puno ng duwat sa gilid ng plaza na madalas nilang tambayan noon na magkakaibigan. Doon ay nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa pagkawala ni Pingpong. Simula na mawala si Pingpong, gabi-gabi na akong hindi makatulog na maayos dahil sinisisi ko talaga yung sarili ko.
Tama naman si Tanya at Vic eh. Kung di ako nagpasimuno na iwan siya at mag-uwian, sana hanggang ngayon, kasama pa natin siya. Ako ang dahilan kung bakit nawawala siya hanggang ngayon eh. Okay lang na maramdaman mo yan. Pero hindi mo naman kasalanan ng lahat eh. Wala tayong dapat sisihin. Magkakaibigan tayong lahat. Hindi natin ginusto ang mga nangyari. Kung pwede lang ibalik ang panahon. Hindi na natin maibabalik ang nangyari na. Pero may ideya na ako kung saan natin pwedeng makita si Pingpong. Pakinggan mong mabuti ang ikukwento ko ha. At kailangan ko ng tulong mo para mailigtas natin ang kaibigan natin. Nanlaki ang mga mata ni Nardo habang nakatingin sa kaibigan na nagpatuloy ng pagkukwento. Nang marinig ni Nardo ang buong kwento, ay hindi siya nagdalawang isip na tulungan si Ian na pasukin ang bahay ni Manang Sapil. Dati pa naman kasi pasikretong lumalaganap ang patungkol sa pagiging mangkukulam na matandang babae. Lumakas din ang hinala ng matipunong binata dahil naalala niya kung paanong nagalit si Manang Sapil sa kanila ni Pingpong noong nanguha sila ng bunga ng kay Mito sa bakuran nito nang walang paalam. Ito ang tinitingnan nila ngayong rason para itago na matandang mangkukulam ang kanilang kaibigan. Umanda siya sa akin kapag hindi niya inilabas si Pingpong. Kahit mangkukulam pa siya at matandang babae, ipapatikim ko sa kanya ang kamuo ko. Nag-usap na tayo tungkol dyan, Nards, di ba? Hindi natin kailangan magpakita sa matandang mangkukulam na yon. Ang kailangan natin ay patunay na nandun sa bahay niya si Pingpong. Kung sakaling mapatunayan natin, hihingi na tayo ng tulong sa mga kinauukulan. Pero kung kaya nating iligtas si Pingpong, ililigtas ko siya kahit na anong mangyari. Pakiramdam ko, ako talagang responsable kaya siya nawala eh. Kaya ako rin ang magbabalik sa kanya kay Nay Biring at Kuya Popoy. Oo sige, ikaw. Bahala ka. Pero kailangan natin bilisan dahil baka mag-alala na naman ang mga mahal natin sa buhay kapag nagtagal tayo sa labas. Baka isipin nila, nawawala na rin tayo. Hindi na umimik si Nardo. Hinimasimas na lang nito ang magkabilang kamao habang tinatahak nila ang daan papunta sa bahay ni Manang Sapil. Makalipas ang ilang minuto, nang nasa likod na sila ng bakuran ay nagmatsyag muna ang magkaibigan. Nakabukas ang ilang bintana pati na rin ang main entrance pero wala silang naririnig na kahit na anong ingay. Sa palagay mo, nandiyan kaya siya sa loob? Bago pa matapos ni Ian ang pagsasalita, ay nakita nilang may lumabas na malaking itim na pusa sa bintana at tumalon ito palayo. Nagulat sila dahil tila kasing laki ang pusa ng isang tao. Dahil doon ay nakatinginan sila na sabay ding naalala ang ikinuwento noon ni Vic tungkol sa nasabing hayop. Siya yung pusang itim na yun. Naalala mo yung kwento ni Vic? Nung gabing bago mawala si Pingpong? Pagkatango ni Ian ay wala na silang inaksayang oras pa. Maingat at marahan silang naglakad papasok sa loob ng bahay ni Manang Sapil. Pagdating sa sala ay wala silang nakitang kahit na sinong tao subalit tila nagulat sila matapos tumambad sa kanilang paningin ang iba't ibang uri ng garapon na nasa shelves. Ang laman ng mga garapon ay iba't ibang uri ng mga halamang gamot at ugat na nakababad sa tubig. Kaya pala, nagpapahanap si Manang Sapil ng kung ano-anong halamang gamot at ugat kay Aling Piyang. Siguradong ginagamit niya yun sa pangkukulam. Tara, magmadali na tayo. Nakakabatong mga nakikita natin, Nards. Oo nga, mag-iwalay na muna tayo. Ikaw ang pumunta sa kwarto, ako sa bandang kusina para mas mabilis. Matapos magkasundo ng dalawa, ay kaagad din silang kumilos. Nang magtungo na si Nardo sa kusina, ay kaagad dinanap ni Ian ang kwarto ng matandang babae. Nakita niya to sa pinakadulo ng bahay. Swerteng hindi nakalakang pinto, kaya kaagad niya itong binuksan. Ganun na lang ang pagkagimbal niya matapos makita ang iba't ibang size ng isang taong ribultong nakahubad pero ang ulo nito ay trianggulo at may simbolo ng isang mata sa gitna. Napalunok ng laway si Ian dahil sa kaba. Bukod kasi roon ay mabigat ang presensya sa nasabing silid.
Pero kahit natatakot ay nilakasan niya pa rin ang loob. Gamit ang maliit na flashlight ay nilibot niya pa ang kwarto hanggang sa makita naman niya sa kabilang dulo ang iba't ibang laki na mga manikang ginagamit ng mga mangkukulam sa pagbibigay ng sumpa. Diyos ko po, makaalis sana kami rito ng ligtas at mahanap na namin si Pingpong. Nang malapit na siya sa nakasarang bintana, ay itinapat niya ang maliit na flashlight doon kaya nakita niya rin ang iba't ibang uri ng talisman. May nakita pa siyang kwintas na gawa sa buto ng tao at hayop pati dream catcher. Nang ibaba niya sa sahig ang flashlight ay doon na siya nagimbal ng husto sa kanyang nakita. Ang kaparis na tsinelas ni Pingpong ay naroon at may bakas pato ng dugo. Nanginginig niyang kinuha ang tsinelas at pinagmasdang mabuti. Nang makumpirma sa kaibigan nga ito, ay napapikit siya matapos makaisip ng hindi maganda. Bigla rin niyang naalala ang pagsigaw ni Pingpong at paghingi ng tulong kaya unti-unti na namang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pingpong, mahanap ka rin namin. Kaunting tiis na lang. Pagkakuha sa tsinelas ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto at pinuntahan si Nardo sa kusina. Nang makita niya ang kaibigan ay kaagad niya itong nilapitan sapagkat tila nakatulala ito sa kabilang pinto na parang merong pinagmamasdang kung sino. Nards, nakita kong isang pares ng tsinelas ni Pingpong. Kaya siguradong alam nga ni Manang Sapil kung nasaan ang kaibigan natin. Natigilan na siya sa pagsasalita matapos makita ang matandang babae na naglalakad palapit sa kanila mula sa pintuan kung saan nakatingin si Nardo. Nakita ko yung malaking pusang itim. Nag-anyong tao. Naging si Manang Sapil. Dala na matinding kaba ay nabitiwan ni Ian ang hawak na pares ng tsinelas. Si Nardo naman ay hindi nakakilos dala rin ng sobrang pagkabigla at takot. Pero pilit na nilakasan ni Ian ang loob niya para sa nawawalang kaibigan. Hinarap niya ang matandang mangkukulam kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod sa matinding pagkasindak. Saan mo dinala si Pingpong? Ilabas mo na ang kaibigan namin. Dahil kung hindi... Sinumaan lang sila ng tingin na matandang babae hanggang sa makalapit na to sa kanilang harapan. Dahil sa matinding takot at panginginig, kaya sabay na napaupo sa sahig sina Nardo at Ian. Ian, makinig ka. Tumakbo ka na. Umalis ka na rito at isumbong mo siya sa mga kinauukulan. Hayaan mo na ako. Hindi ako makagalaw eh. Nangihina ang mga tuhod ko sa takot. Tila napatikom na lang ang bibig ni Ian nang makitang nasa harapan na niya ang matandang mangkukulam. Rumipli pa ang takot nila nang damputin niya ang pares ng tsinelas ni Pingpong habang ngumingiti. Nagkakamali ka yata ng ideya, Ian. Hindi ako nagpapakita sa panaginip mo para saktan ka o dahil sa ako ang dahilan kung bakit nawawala si Pingpong. Anong sinasabi mo? Kung hindi ikaw ang dahilan, bakit nasa iyo ang isang pares ng tsinelas ni Pingpong? Nakita ko to kung saan nangyari ang krimen. Tumayo kayo dyan at sumunod sa akin. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Kagad naglakad ang matandang babae papunta sa sala, kaya nagkatinginan na lang ang magkaibigan habang nanatiling nakaupo sa sahig. Natataranta lang silang napabangon nang muling marinig na magsalita si Manang Sapil na nasa sala na. Bilisan niyo! Dahil alanganing oras na. Malamang nag-aalala na rin ang mga magulang niyo sa inyo. Wala na nga silang inaksayang oras. Nang nasa sala na ay pinaupo sila sa kawayang sofa ni Manang Sapil bago magpatuloy sa pagkukwento. Oo, isa akong mangkukulam pero hindi ko ito basta-basta ginagamit ng walang mabigat na dahilan. Malaki ang kapalit ng pag-aaral ng itim na kapangyarihan. Kapag buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Yan ang natural na takbo na nagpapabalanse sa mga bagay-bagay. Ano pong kinalaman niyo sa pagkawala ni Pingpong? Sagutin niyo po ako kung bakit nasa inyo ang tsinelas niya. Saka, ano pong krimen ang sinasabi ninyo?
Para malinawan kayong dalawa, ipapakita ko sa inyo. Inilagay ng matandang babae ang tsinelas ni Pingpong sa lamisita at pagkatapos ay meron siyang kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na garapo na merong laman na pinong bagay na kaamoy ng isang halaman. Binudburan niya ang palibot ng tsinelas at pagkatapos noon ay nagsindi siya ng isang itim na kandila bago magsimulang magwika ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Nangilabot naman ang magkaibigan pagkarinig sa mga kakaibang salita na hindi maintindihan. Pagkatapos noon ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Mas bumigat din ang puwersa na kanilang nararamdaman at mas lumamig ang paligid. Nagtayuan ng mga balahibo ng dalawang binata pero nanatili silang nakaantabay sa mga mangyayari. Nang matapos na ni Manang Sapil ang kanyang orasyon ay saka siya dumilat at nagsalita. Noong gabing yon, nakakita ko ng pangitain. Isang binatilyong sumisigaw at tumihingi ng tulong. Pinasunod niya ako hanggang sa matuntun ko ang nagsabing lugar at nakita ko ang tsinelas na yan. Hawakan niyo ang tsinelas para maintindihan niyo ang sinasabi ko. Kahit nagdadalawang isip at kinakabahan, ay sinunod pa rin nila Ian at Nardo ang sinabi ng matandang babae. Paghawak nila sa tsinelas ay mabilis na nag-sink in sa kanilang mga utak ang isang alaala. Alaalang galing mismo kay Pingpong nung gabing bago ito mawala. Kitang-kita nila ang mga nangyaring nung gabing yon. Pasado 7:00 nang ma-realize ni Pingpong na inuwian na siya ng mga kaibigan. Dahil doon ay nagdesisyon na rin siyang pumunta sa tindahan ng lola niyang si Nay Biring para manood, kaya lang ay naisipan niya munang umuwi ng bahay para magbanyo. Nang nandoon na siya, ay naabutan niya ang Kuya Popoy na sumisinghot ng ipinagbabawal na droga. Sa takot ay tumakbo si Pingpong pero sa kasamaang palad ay naabutan siya ng nakatatandang kapatid. Dahil sa takot ni Kuya Popoy at sa tama na rin ng droga, kaya nagawa niyang pukpukin ng martilyo sa ulo ang kaawa-awang binata. Buhay pa noon si Pingpong at nagmamakaawa sa nakakatandang kapatid. Pero sa halip na tulungan at dalhin sa ospital ay hinatak niya to at inihulog sa luma nilang balon na nasa likod ng bahay. At dahil sa may kalayuan ng bahay ni Pingpong sa mga kapitbahay, kaya kahit na anong sigaw at hingi niya ng tulong ay walang nakakarinig hanggang sa bawian na lang siya ng buhay. At kahit umaalingasaw ang kanyang bangkay, ay wala pa rin makakaamoy na ibang tao dahil nasa liblib silang lugar. Bakit ganito nangyari sa iyo, Pingpong? Sorry, at hindi ka namin nailigtas kaagad, Pingpong. Gabi-gabi ako nagpapakita sa panaginip mo dahil gusto kong lumapit ka sa akin para ipakita ko sa iyo tong totoong nangyari. Gusto mo mang tulungan ang kaibigan niyo. Pero yun na talaga ang kapalaran niya. Ngayong nakita niyo na ang totoong nangyari, kayo na ang bahalang magsumbong sa mga otoridad. Umiyak ng umiyak sina Ian at Nardo matapos masaksihan ng totoong pangyayari. Pagkatapos ng tagpong yun ay kaagad nga nilang itinuro ang totoong salarin na si Kuya Popoy ng mismong kapatid ng biktima. Hindi makapaniwala ang lahat, lalo na nang madiskubring gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Popoy. Maraming nakumpiska ang mga pulis sa kanyang kwarto, kaya kaagad siyang hinuli at ikinulong. Nang kunin naman ang bangkay ni Pingpong sa ilalim ng balon, ay naaagnas na ito. Inuuod at namamahod dahil sa inabot na ito ng halos 2 linggo roon. Naiyak na lang sina Ian, Nardo, Vic, Tanya at Fatima dahil sa hindi magandang sinapit ng kanilang kaibigan sa mismong kamay pa ng kapatid nito. Mahirap man tanggapin ay pinilit nilang lahat na makamove on. Nagpasalamat din sila sa malaking tulong na ginawa ni Manang Sapil at humingi na rin sila ng tawad dito dahil sa panghusga nila rito bilang isang
mangkukulam. Wakas!